ating signal. Sana na huwag naman. Ito po yung ating i-discuss. Isang simple lang na na discussion tungkol sa isang simpleng topic. Rehearsing eternal na buhay na meron tayo o magkakaroon tayo. At syempre, yung eternal na buhay ay dalawa. Di ba? Dalawang uri yan. Yung walang hanggan. At ito ay yung walang hanggan kasama ng Panginoong Jesus sa kanyang kaharian na tinatawag na either kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. At yung impyerno, di ba? Walang hanggan din yung impyerno eh. Pero bakit rehearsing forever? Or iniinsayo natin yung walang hanggan? Paano? Di ba? Ang walang hanggan ay hindi pa dumadating, nakatira tayo sa pansamantala. Paano ang ating pansamantalang buhay ay ano din, pag-iinsayo para sa buhay na walang hanggan. So, rehearsing forever, how daily habits build your eternal reality. Yung eternal na pupuntahan natin ay pinapractice na natin dito. Kasi yung ibig sabihin ng rehearsal, di ba? Practice, pagsasanay, pag-iinsayo ng buhay natin sa forever dito sa buhay natin ng pansamantala habang yung present. Di ba? So, palaging alam natin na whatever we do sa present natin will affect yung ating future, di ba? So, meron pang mga nagsasabi na we can live our life today, tomorrow, or tomorrow, today, di ba? So, pwede na nating ipamuhay yung buhay natin sa hinaharap ngayon, di ba? So, at ganoon din, pwede din nating ipamuhay or i-rehearse o practicein, sanayin, di ba, yung walang hanggang buhay natin. Paano? Okay, by developing habits, by developing disciplines na nagpapatungkol sa either forever na mabuti or forever na hindi mabuti. So, the questions na we have to ask at we will answer dito sa discussion na ito is, why do we need yan? Walang we, di ba? So, sorry po. Why do we need to receive the Holy Spirit? Bakit kinakailangan tumanggap ng Holy Spirit? Hindi na ba sapat, di ba, na maniwala na lang, sapat na gawin natin yung works na sinasabi ng Bible without the Holy Spirit? So, mahalaga yon na masagot natin in this topic. At yung isa na question ay, bakit natin kailangan na, o ano ang gagawin natin sa walang hanggan? So, anyway, yung sagot doon sa why do we need the Holy Spirit, dito sa Titus 3 verse 5, very, very known, famous na verse ito sa atin, sa Christ life, nung sinabi ni Paul na iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan, hindi ng ating mga gawa, sabi niya, sa katwiran, subalit ayon sa kanyang habag ay iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. So, in this verse, makikita natin na iniligtas niya tayo sa pagpapatuloy ng buhay sa Espiritu na inumpisahan ng regeneration o kapanganakang muli. So, nag-start yung pagliligtas niya sa atin by His mercy sa kapanganakang muli, regeneration. Okay, so umpisa lang yon, yung regeneration, kasi birth yun eh. Pero ito ay nagpapatuloy na pagbabago sa Espiritu Santo ang yun, pagpapatuloy ng pagliligtas niya. So, hindi lang tayo makukontento na ipinanganak na tayong muli, regenerated na tayo, kundi tayo magpapatuloy na babaguhin at magpapabago tayo sa Espiritu Santong dumating, sa Panginoong Espiritu Santo na ibinigay sa atin ang kanyang presensya. So, ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng banal na Espiritu upang makickstart yung eternal life sa atin o yung spiritual life sa atin by the process of regeneration, at magpatuloy tayo doon by renewal of the Holy Spirit, pagbabago sa Espiritu Santo. And this renewal is eternal kasi ang buhay na inumpisahan ng kapanganakang muli ay eternal na buhay. Kaya nagpapatuloy tayong binabago, nagpapatuloy tayo na nabubuhay at bago. So, what are we going to do in eternity? Kapag nandun na tayo sa walang hanggan, di ba? Kasi itatawid tayo ng Espiritu Santo, di ba? Dito sa pansamantala patungo sa walang hanggan. Pero ang walang hanggan ba ay maraming oras, mahabang panahon? Merong nagsasabing walang panahon doon kasi yun ay
pagtigil ng mga pansamantala, at ang panahon ay o yung time ay within the bounds ng temporary na kalagayan natin. 'Di ba? So ito ay sa labas, 'di ba? Ang Panginoong Diyos ay nakatira sa walang hanggan at siya ay nasa labas ng time, nasa labas siya ng matter, nasa labas siya ng space. Pero kung sakali, anong gagawin natin dun sa walang hanggan? Di ba? So tayo ay pinanganak na muli upang pumasok sa kanyang kaharian. Di ba? Sinasabi ni Jesus yan. Kaya anong gagawin natin doon? Kakanta? Anong gagawin natin doon? At meron bang clue kung ano tayo? Ano yung gagawin natin doon? At yan yung ating sasagutin tonight. Galatians 6 verse 7. Do not be deceived. Huwag tayong padaya. God is not mocked. Hindi pa luloko yung Panginoon ng Diyos. For whatever one sows, that will he also reap. Ano man yung itanim ng tao ay kanya ring aanihin. So nandito yung law of sowing and reaping, 'di ba, na kapag nagtanim ka ng mangga, alangan namang santol yung aanihin mo. So dito ginamit ito na metaphor tungkol sa paglalakad natin. So mag-ingat tayo kasi yung mga pamamaraan natin ay pagtatanim, seeds pala yan. Buto siya, 'di ba? Na itinatanim natin. So, kapag yung ating mga gawain ay hindi mabuti, mag-aani yan ng hindi mabuti din. Hindi pwedeng kabaliktaran. 'Di ba? Yun yung sinasabi. So, whatever one sows, that will he reap. At yung ano lang, yung kinakailangan nating gawin, halimbawa, kung may mga kasalanan na nangyayari, humingi tayo ng tawad at malinisan tayo. Upang hindi tayo mag-ani ng mga bagay na ginagawa natin. Sa Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world. Huwag tayong umayon sa sanglibutan. Bago tayo maligtas, nakaayon tayo sa sanglibutan. Di ba? Yun yung pamamaraan natin, pamamaraan din nila. Galing tayo sa pamamaraan na makasanglibutan. Hindi lamang makalaman, makasanglibutan. At ang sanglibutan, ang Diyos ng sanglibutan ay hindi ang Diyos sa kasalukuyan. Di ba? Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang Diyos ng sanglibutang ito ay ang Diablo. Di ba yun yung sinasabi dun sa verse na yun? Kaya nga, do not be conformed. Huwag tayong umayon sa sanglibutan. Ang sinasabi ng Apostol Pablo dito. Conformity sa scriptures, lalong-lalo na sa verse na to, ang umayon, ang ibig sabihin ay to be pressed into a mold. Okay, may hulmahan at inilalagay ka doon upang maging kapareho ka ng iba. Kasi hinuhulmahan din sila, di ba, ng sanglibutan. Taking the outward shape of something. Magiging katulad tayo kung saan tayo minumolde o hinuhulma. At ganun ang sanglibutan. Tayo ay pipilitin, tayo ay gaganyakin, iimbitahin, 'di ba? I-encourage tayo na maging katulad ng lahat sa sanglibutan, 'di ba? At merong spirit na tagagawa niyan. So, tayo ay magiging isang nilikha ayon sa sanglibutan. Pero hindi yun yung pagkatawag natin at hindi yun yung kalooban ng Panginoon sa atin. Bagkus sabi niya, but be transformed by the renewal of your mind. Diba? So, yung conformation, yung maging ayon ka sa sanglibutan ay ihuhulma ka. Diba? Para maging kapareho ka ng ibang makasanglibutan at makalaman. At yun, magkakamukha. Diba? At isang paraan, isang time lang, one time big time. Huhulmahan ka. 'Di ba? Maging katulad ka niya. Katulad ka ng sanglibutan. Pero ang Christian ay iba. 'Di ba? Sila ay binabago. But be transformed by the renewal of your mind. Merong pagbabago na nagsisimula sa pag-iisip at nababago tayo from being conformed to the world to be transformed. 'Di ba, sa kalooban ng Panginoon. So, parang play on words, conform, transform. So, yung conform, katulad na nakita natin kanina, huhulmahan ka, finished product, magiging katulad ka ng sanglibutan. So, pwedeng mangyari yun kahit sa saved na tao. Saved tayo, pero pwedeng ang buhay natin katulad ng hindi saved. Diba? Pero kapag tayo ay saved, dapat transform tayo sa pamamagitan ng continuous, consistent renewal. Ang ibig sabihin ng transform ay metamorphose, ay unti-unti, gradual, slowly but surely na nagbabago. Pero yung pagbabago na to ay hindi natatapos. Yung conform,
ay isa yon, isang minsanan. Magiging katulad ka ng sanglibutan. Ah, pero yung transform ay nagpapatuloy yun. At tayo ay kinukonform katulad ng i-discuss natin sa Quezon City sa linggo. Tayo ay magiging katulad ng kanyang anak, 'di ba, isang araw. At um, eternal yung gugugulin diyan. So, ang conformation ay um, ito yung hindi naman layunin, kundi ito yung buhay na pinupuntahan ng mga taong hindi ligtas. Mas lalo silang magkukonform sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay pawala, paubos, di ba? Um, at may nasisira sa atin habang tayo nakukonform sa sanglibutan. Kasi kasalanan ang magiging gawain. Pero yung transformation ay kabanalan at katwiran at walang hanggan. Diba? So, natatransform tayo into the image of God kasi yun yung sinira ng kasalanan natin, yung image na yun. So, to be transformed ay a gradual, continuous, present change. Nagpapatuloy siya, di ba, na pagbabago. At yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Okay? At ang pagbabago ay magpapatuloy. Merong tinatawag na science ngayon na neuroplasticity. Okay? Neuroplasticity, ang ibig sabihin ay pagbabago sa pamamagitan ng pagbabago ng isip, di ba? Or na nagsisimula sa brain. Neuroplasticity is the brain's ability to restructure or rewire itself based on what you feed it. 'Di ba? So kung ano yung ipinifeed natin sa isip natin, yung ating nakikita, yung ating naririnig, yung 'di ba, kung sakali pwede tayong ang ibig sabihin ng rewire or restructure, pwedeng yung brain natin ay uh, ano uh, mabago ayon dun sa ating ipinapakain sa ating mga isip at sa ating mga mata at sa ating mga tenga. So, merong effect yung mga naririnig natin palagi. Merong effect yung nakikita natin palagi. 'Di ba? Binabago yun nun yung ating brain. So, kapag lumaki tayo dun sa environment na palagi kang nakakarinig ng murahan, palagi kang nakakarinig, mas wired ka na ganun ka din mag-isip at ganun ka din magsalita. Hindi ko sinasabi na wala kang magagawa para iwasan yon. Hindi. Ikaw pa rin yung magdi-decide. Kaya lang ang sinasabi ko is wired. Mawawired yung isip mo na gawing o kaya naman isipin, tanggapin na normal lang yun. Kaya eventually, madali mong gawin. Kaysa sa hindi. Hindi ka nakakarinig o nakakakita ng mga ganito. Diba? So, yun yung ibig sabihin. Mayroong kakayahan yung isip natin na baguhin okay yung ating mga behavior, baguhin yung ating mga pag-uugali sa pamamagitan ng paulit-ulit na exposure natin okay sa mga elemento. Halimbawa, nung tayo ay na-save mula sa religion, uh, normal sa atin na bago tayo ma-save, normal na mag-pray tayo sa mga rebulto, bigyan natin ng magbigay pugay tayo sa kanila. Minsan to the point na natatakot tayo, 'di ba, na baka pwedeng bigyan nila tayo ng curse, etc. 'Di ba? Kaya nga ayaw natin na mabasag 'yan. Ayaw natin na masira sila kasi baka ma-curse tayo kung sakali. Pero nung na-save na tayo at na-expose tayo dun sa katotohanan ng Bible na hindi natin dapat ginagawa yon, hindi tayo dapat lumuluhod doon, hindi tayo dapat nagbibigay pugay doon, o kaya naman ino-honor yon at nagdadasal doon. Dahil nakumbinsi tayo at naniwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos at pinanghawakan natin yon, naniwala tayo doon. Kaya madali na lang sa atin, 'di ba, na iwanan yung ganung gawain. Iwanan at hindi natin iniisip sa sarili natin na gumagawa tayo ng kasalanan katulad dati. 'Di ba? Na kapag hindi tayo magpi-pray doon, iniisip natin very bad tayo. Pero ngayon, hindi na. 'Di ba? Kasi nasana yung isip natin at tinanggap ng isip natin na mali yun. Neuroplasticity. Okay? So, depende sa i-expose mo yung isip mo. Dati, madali lang tayong gumawa ng kasalanan. Pero nung na-expose yung isip natin sa salita, sa katotohanan, lahat ng lie na tinanggap natin, kasi nung walang tinanggap natin ay naiwanan natin. Kasi bakit? In-expose natin, binuksan natin yung isip natin sa salita ng Diyos
at therefore sa influence ng Diyos na ito na pinakamabuti. So, yun yung ibig sabihin ng neuroplasticity. Babaguhin, okay, ng mabuti kung saan natin itututok, i-focus yung isip natin, okay? Babaguhin niya yung ating pag-uugali, yung ating pagtugon, babaguhin niya yung ating pamumuhay. Okay? So, yun yung mabuti sa neuroplasticity. At ito ay scientific po, hindi ito gawa-gawa lang. Di ba? So, pero meron pang beyond, 'di ba, doon natulong ng scriptures bukod sa yung willpower lang na magbago. Kaya nga pwedeng mabago yung mga tao eh. 'Di ba? Yung manginginom, pwede siyang mag-stop na manginginom kapag meron siyang willpower. Ibig sabihin gugustuhin niya talaga, magde-decide talaga siya. Yung mga taong naninigarilyo, pwede nilang itigil 'yan even without yung tulong ng Diyos. Kasi malakas yung willpower natin. 'Di ba? Yung will to choose, malakas 'yun, makapangyarihan 'yun. 'Di ba? Kaya nga nating tanggihan yung God eh, dahil just using our free will eh. 'Di ba? So malakas 'yun. Okay, kaya lang uh, hindi siya enough. Okay, hindi siya enough. Colossians 3 verse 1 to 2. If then you have been raised with Christ, kung kayo ay binangon kasama ni Kristo, binuhay kasama ni Kristo, seek the things that are above. Kung kayo ay Christian, natanggap nyo na yung buhay ni Jesus mula sa kanyang resurrection, ay hanapin na ninyo yung mga bagay sa itaas. Kung saan nandun si Kristo, di ba? Makalangit, ibig sabihin. Seated at the right hand of God, set your minds on things that are above. I-focus nyo yung inyong isip. Italaga ninyo yung inyong mga isip sa mga bagay sa taas. Hanapin ninyo yung mga bagay sa itaas. O yung mga makalangit, yung mga spiritual, yung mga bagay ng Diyos. At hindi yung mga bagay lang ng sanglibutan. So, nandito yung privilege and opportunity that we can seek and set our minds, focus our thinking, di ba? Sa mga bagay na mataas, mas mataas kaysa sa sanglibutan sa earth, at ito ay makalangit at makadiyos. Ito ay privilege, di ba? So, wala tayong ganito dati, but we can focus. At kapag pinofocus natin yung mga isip natin sa mga bagay na makadiyos at mga bagay na makalangit, magbabago yung ating pamamaraan, magbabago yung ating pag-iisip, yung ating pamumuhay at yung ating mga pagkilos, yung ating pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan. Mababago lahat yung mga kaparaanan natin dahil ipofocus natin yung isip natin at hahanapin natin yung mga bagay ng Diyos. Diba? So, merong scriptural basis yung neuroplasticity. Sa 2 Corinthians 10 verse 5, we destroy arguments. Sinisira natin ang mga argumento, 'di ba? Yung mga kaisipan, okay? O kaya naman katwiran laban sa Panginoon. Every lofty opinion, lahat ng mga mapagmataas na mga opinion laban sa kaalaman ng Diyos. So, maraming mga opinion, maraming mga aral, maraming mga salit-saling sabi laban sa pananampalataya, laban sa Diyos, laban kay Kristo, laban sa kanyang kaligtasan. Pero tayo ay sumisira ng kanilang mga katwiran. 'Di ba? Kasi mas pakatwiran yung kaligtasan at yung kaalaman ng Diyos. At sabi niya, take every thought captive to obey Christ. At ating kinukuha, 'di ba? Ang bawat kaisipan na maging alipin upang sumunod kay Kristo. At yung unang-una na ating ginagawang alipin upang sumunod kay Kristo na kaisipan na yung kaisipan natin. Di ba? At yung mga argumento natin, sinisira natin sa paanan ng Panginoon. Kasi hindi sila makakapagligtas eh. Kung tayo ay makikipag-argue, makikipagtalo, di ba? Tungkol sa kaalaman ng Diyos, sinong mananalo? Hindi tayo mananalo sa Diyos. Di ba? So, ating ginagawa na magpakumbaba, di ba, sa kalooban, sa kaisipan ng Diyos. At sumusunod tayo. Yun yung ating ginagawa. Yung pagsunod natin ay pagsira sa ating mga argumentong mapagmataas at nagpapakumbaba tayo. Di ba? Yung kaisipan natin sa Kanya. At meron tayong ganong kakayahan. Di ba? To destroy and to take captive yung mga kaisipan. Meron tayong ganong kakayahan. At kapag ginawa natin yon, yung dating pagsuway ay magiging pagsunod kay Kristo. Find out the truth and replace every lie or fear with the truth.
Ba yun yung ginagawa natin, 'di ba? Sabi ni Jesus sa John chapter 8, um, sabi niya, the truth shall set you free. Okay, yung katotohanan ay papalaya sa inyo sa ah, kasinungalingan, sa pandaraya, 'di ba? At yun yung mga opinion na mapagmataas, yun yung mga argumento at mga kaisipan na hindi nagpapasakop, 'di ba? So yung mga kasinungalingan at mga pandaraya. Pero ano ang antidote? Ano ang gamot? Ang katotohanan, ang salita ng Diyos, 'di ba? At pinapalitan natin yung takot at kasinungalingan ng katotohanan. Take note ha, pinapalitan natin. Hindi lang tayo tumitigil, may pinapalit tayo sa tinitigil natin. So yan ay neuroplasticity. Nagsisimula sa kaisipan, sa thought, di ba? Arguments, di ba? Sa loob. At binabago yung panglabas na buhay natin. The enemies of great habits. So, ang pagsira sa mga argumento natin at mga opinion natin na makasarili at pagpapasakop upang sumunod kay Kristo ay um, hindi lamang pag-iwan sa mga habits na masasama, kundi pag-form ng ibang mga habits o ah, mga ugali na mabubuti at dakila. Mayroong kaaway yung mabuting ugali ng Christian. At yun ay yung flesh, yung si Satan at yung sanglibutan. Okay? Yung makasariling pagnanasa natin. Yun ay palaging umaaway dun sa kalooban ng Diyos sa Espiritu Santo nakatira sa atin. Ang gusto lang naman ng banal na Espiritu ay mamuhay tayo sa buhay na matuwid at banal at lumalago doon. Pero ayaw ng ating makasariling pagnanasa yun. Diba? Hindi siya sanay doon at hindi siya natutuwa doon. Si Satanas, diba? At ang kanyang kampon at ganoon din ang sanglibutan na salungat yung sistema na nasa sanglibutan. Ito yung mga kaaway ng mabubuting pwede nating ipalit, 'di ba, sa masasamang meron tayo. Forces to great habits, pero meron ding mga alyansa, okay, mga kakampi, 'di ba, upang magkaroon tayo ng mga mabubuting pag-uugali upang mapalitan yung masama ng mabubuti. At yun ay ang banal na espiritu, ang simbahan at iba pang mga mananampalataya at Kristiyano na katulad natin. So, yung banal na espiritu, siya yung biyaya ng Diyos. Yung simbahan ay biyaya siya ng Diyos. Kanlungan natin siya upang makarinig, hindi lamang ng mga katuruan, subalit makarinig ng panghihikayat, makarinig ng mga kaalaman, makarinig ng mga karunungan at may apply natin yung salita na maalam, matalino at marunong. Di ba? At makapagtagumpay tayo sa mga pagsubok at mga sirkumstansya ng mga buhay natin. Nandyan yung mga ibang mga mananampalataya na pwedeng magdasal para sa atin. Nandyan yung ibang mga mananampalataya na pwedeng humikayat sa atin, magturo sa atin, mag-warning sa atin. At therefore, tayo ay mababago. Di ba? At ang mga habits natin o nakasanayan nating mga ugali ay maiiwanan natin sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga bago. Okay, so 1 Corinthians 3 verse 6, I planted. Ako yung nagtanim, si Apollos yung nagdilig, sabi niya, at ang Diyos ay nagbibigay ng paglago. So nandito yung simbahan, nandito yung mga ibang mananampalataya at ang Panginoon na gumagawa upang magbunga tayo, 'di ba, sa kalooban ng Diyos at sa gawain ng pagliligtas. So, kailangan natin ng Diyos sa paglago. At ang paglago ay uh, transformed yun na pamumuhay. Di ba? Ikaw ay nagsisimula sa ganitong paraan pero kapag lumugo ka na, nagbabago ka sa isa pang pamamaraan. Di ba? Pero ito ay sa pamamagitan ng tulong at biyaya ng Diyos. At yung Diyos na personal na dumating ay hindi lamang ang Panginoong Hesus kundi ang Banal na Espiritu. At syempre, yung kasama nating mga mananampalataya. Kasama natin na mga sumusunod, kasama natin na naglalakbay at naglilingkod ng mga kapatid natin. Kaya nga mahalaga na tayo ay active, nagpa-participate, nakikipag-cooperate, tayo ay nakikiisa at nakikisama, 'di ba, sa pangkalahatang simbahan. Siyempre, hindi mo maiiwasan, 'di ba, yung mga minsan nagkakaroon ng mga problema, hindi pagkakaintindihan, etc. sa pagitan ng mga kapatiran at ng mga mananampalataya. Pero
dahil tayo ay mayroong pagpapakumbaba sa kalooban ng Panginoon, yung mga makasarili at mapagmataas na mga opinion natin, ibinababa natin at nakakasunod tayo kay Kristo na mayroong kapakumbabaan at therefore naaayos yung mga kalagayan, 'di ba, sa pagitan upang makapagpatuloy na makapagbigay tayo, 'di ba, ng tulong, makapagsilbi tayo sa mga kapatid natin upang sila ay lumago at magbunga. So, tayo ay inaasahan na lumago. Hindi lamang tayo pinanganak tapos mananatili tayong baby. 'Di ba? Kapag ikaw ay pinanganak na muli tapos ang alam mo pa rin 5 years ago, 10 years ago ay ganun pa rin yung alam mo hanggang ngayon, hindi ka lumalago. 'Di ba? Kinakailangan na lumalago tayo, 'di ba? Katulad ng kawayan. Alam natin yung kawayan kaya nilagay ko siyang example, the bamboo tree or the bamboo grass, 'di ba? So, ang kwento ng bamboo ay uh, yung first 3-4 years, hindi siya lalago ng mataas na mataas. Pero kapag umabot na siya ng 4 years above, biglang nagkakaroon siya ng growth spurt. Bigla siyang tumatayog at tumataas, 'di ba? At lumalaki. Mabilis, 'di ba? Pero yung kanyang di paglaki sa span of time na 3 or 4 years ay lumalago siya downward internally. Yung kanyang root system ay kumakalat at lumalalim upang preparation yun sa pagtaas niya o paglago niya sa labas. Okay, so yung kanyang paglago internally ay hindi nakikita. So, yun yung pinagsisimulan ng paglago natin at pagbabago natin. Okay? Sa spiritual, sa buhay na hindi nakikita. Pero natatranslate ito sa buhay na nakikita kapag tayo ay lumalago. Eventually, makikita siya sa gawa. Hindi lamang sa pananampalataya, sa bibig, at sa isip. So 2 Corinthians, sabi niya, i-destroy natin yung mga argumento, yung mga opinion na mapagmataas at gagawin natin silang alipin na sumunod kay Kristo. So, meron tayong intentional redirection, di ba? So, dati ito yung daan natin, pero intentional. Ibig sabihin, pumapayag tayo na mabago yung ating tinatahak. At yun yung ginawa natin, di ba? Hindi tayo nagkaroon ng 360 degrees turn, nagkaroon tayo ng 180 degrees turn. Kasi kapag 360, babalik ka pa rin sa dati. Pero kapag 180, ikaw ay tatalikod sa dati at ikaw ay tutungo sa isang direksyon na bago. And ito ay consciously replacing your thought. Okay? Patterns. Okay? At mababago yung methods, yung pattern din ng paggawa. At eventually, babaguhin niya yung behavior, yung pattern ng ating pag-uugali, at eventually, babaguhin niya yung buhay natin kasi magbabago na siya ng direksyon. Kaya nga ang salvation ay hindi lamang siya nagsisimula sa pananampalataya, kundi nagsisimula din siya sa pagsisisi or change of direction. Kasi ito ay change of mind. Pero intentional, ibig sabihin pumapayag tayo. Tayo ay nahikayat, di ba, na magbago ng direksyon. Kaya nga mahalaga ang pangangaral ng salita at evangelism. Kasi para mahikayat sila na sumunod. Yung hindi nila pagsunod ay mabago, di ba? At magkaroon sila ng ibang direksyon. Consciously at personally. At pagbabago sa isip siya nagsisimula. Sa Hebrews 3 verse 12. Ito yung warning ni Apostle Paul. Sabi niya, "Take care, brothers, lest there be in any of you an evil and unbelieving heart, leading you to fall away from the living God." Ano ang tendency ng bawat isa sa atin kung hindi tayo mag-iingat? Tayo ay mahiwalay mula sa Diyos ng nabuhay. At siya yung nagbibigay buhay sa atin. Pag humiwalay tayo, mamamatay tayo. Wala kang ibang pupuntahan kundi kamatayan, 'di ba? Ang separation. Kaya ngayon yung tawag sa impyerno the great separation. Okay, ihihiwalay ng Diyos yung mga tao, ihihiwalay ng Diyos yung sarili niya sa kanila. At ano ang mangyayari? Hindi buhay 'yun kundi kamatayan, 'di ba? Pero nagsisimula 'yon, sabi niya, sa isang masama at hindi nananampalatayang puso. Kaya nga, whatever we do, okay, magkaroon tayo ng puso, internal na buhay, okay, na mayroong pananampalataya. Na kahit anong mangyari, kahit nakabaliktaran sa isip natin,
'di ba, yung mga nangyayari, pero maniwala tayo na pwedeng gumawa yung Panginoon ng paraan, pwedeng gumawa ng Panginoon ng tulong, etc., etc. Kasi if we practice evil unbelieving heart, kung papracticein natin yung hindi maniwala at magduda tayo, okay? Yun yung start ng paghiwalay sa Panginoon. Hindi siya nagsisimula sa ano kaagad, sa activity, kundi nagsisimula siya sa sa puso. Okay? Hindi kaagad sa nakikitang activity, kundi sa hindi nakikitang lagay ng mga puso natin. Kung naniniwala ba tayo sa Kanya o hindi. So, alamin natin paano lumago yung ating pananampalataya at upang hindi tayo humiwalay sa Diyos. So, ibig sabihin, kapag inugali nating hindi maniwala, inugali nating magduda, isang araw, ang aanihin natin ay hindi intimate relationship, kundi isang relationship na divorced tayo from God. Separated tayo from God. Not an intimate relationship, but a separate, okay, na nakalagayan from the living God. Kasi pre-practice natin yung unbelief. Repetitive and consistent doubting will lead to living God. Okay? Magdadala sa pag-iwan sa Diyos ang paulit-ulit at nagpapatuloy na pagdududa. Diba? So, whatever we do, huwag tayong magduda. At kung may pagdududa tayo, lumapit tayo sa mga tao, magtanong tayo sa ating mga pastor, magtanong tayo, o kaya naman, lumapit tayo sa Diyos mismo at mag-pray, magtanong tayo sa Kanya. Sa verse 13, sabi niya dito, exhort one another, hikayatin natin ang isa't isa, araw-araw, hindi every Sunday lang, hindi every Thursday lang. Kung kaya nating makinig ng salita ng Panginoon, gugustuhin kong mag-preach ng mag-preach araw-araw. Bakit? Ang exhortation must be every day. Di ba? At wala yang tagal. Di ba? Kung gaano ka nakatagal na naglalakad, mas lalo na kinakailangan mo ng exhortation araw-araw. At hindi lamang manggagaling yan sa isang source, kundi sa different sources. Di ba? Ihahanap mo yung sarili mo ng kalakasan, ihahanap mo yung sarili mo ng biyaya, at ihahanap mo yung sarili mo ng pagpapala. Di ba? Yun yung gagawin mo. Kasi bakit? As long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Merong calcification of the heart. Tumitigas yung puso. Di ba? Nagkakaroon ng clog, nagkakaroon ng pagtigas yung puso sa pamamagitan ng pandarayan ng kasalanan. Kasi why? Kasi hindi tayo nakikinig araw-araw. Di ba? Ng panghihikayat. We stop sinning by continuing and replacing old habits. Okay, so nagkakasala tayo si matigas yung heart natin, di ba? Deceitful yung kasalanan. Pero nagsisimula yon sa di natin pakikinig sa siguro sa whisper ng banal na espiritu sa atin, sa kanyang conviction, di ba, sa atin, at tumitigas yung puso. Di ba? So, at yung mga bagay na ginagawa natin dati ay papalitan natin ng iba. Either kabaliktaran yung ipapalit natin. So, hindi basta-basta tumitigil tayo sa kasalanan. Tumitigil tayo sa kasalanan kapag nagsisisi tayo. Okay? Dumidepende tayo sa ginawa ni Jesus Christ. Pero tumitigil tayo sa practice of sin, hindi lamang by by stopping sin, kundi discontinuing and replacing the habits, yung mga pag-uugali na nagtutulak sa atin upang magkasala. Kinakailangan palitan mo yung mga yon, di ba? Hindi lamang yung ititigil mo yung pagsasalita ng masama, kundi papalitan mo yung pagsasalita ng mabuti. Di ba? So, papalitan mo siya ng ibang activities. At yung mga activities na yun will become habits as you do them consistently and continuously. Doon nag-stop yung buhay ng kasalanan. Hindi yung dahil nag-pray ka. Hindi. Dahil tumigil ka, nagawin yung mga bagay-bagay at pinalitan mo yung lugar na yun at oras na yun ng ibang mabubuting ugali at mga gawain. Sa Hebrews 10 verse 25, not neglecting to meet together. Huwag nating pabayaan yung pagtitipon ng magkakasama tayo. Pagpunta sa simbahan o sa mga pagtitipon. As is the habit of some. Diba? Iyon yung ugali ng iba. Yun yung nakasanayan ng iba. So, magkaroon tayo ng pagsasanay o pag-iinsayo, practice, diba? Ng ibang habit upang tayo ay masumpungan na gumagawa ng mabuti at matuwid. Okay, so palitan natin yung neglect
ng fellowship, ng loving the fellowship. Okay? Kung merong habit na nakikita tayo na nagsisimula, 'di ba, na hindi mabuti, alam natin kaagad 'yan, seed ang habit, binhi yan, na itinatanim natin, buto yan, eventually aanihin natin yan kapag hindi tayo mag-iingat. Okay? Like neglecting, 'di ba? Yung meeting together, fellowship, neglecting prayer, neglecting reading the Bible, neglecting serving, neglecting sharing, neglecting yung mga bagay na mabubuti, worship, 'di ba? Pag nineglect natin 'yan, mapapalitan yan ng ibang habit. Okay? Pero wag, magpatuloy tayo at ma-encourage tayo na magpatuloy. Forming a new habit in 21 days. Kasi may mga tao na nagsasabi na 21 days lang magkakaroon ka ng bagong ugali o kaya paraan, habit. Di ba? 21 days na papalitan mo. Halimbawa, kung ikaw ay gumagamit ng iyong right hand palagi, di ba? Pagkain, paghawak, pwede mo daw na umpisahan na sanayin yung left hand mo na gawin yung mga activities itong right hand. At sinasabi na 21 days lang. Pero actually, hindi siya totoo, 'di ba, yung 21 days. Kasi ito ay maling pagkaintindi doon sa isang research na ginawa noong 1960s, 'di ba, tungkol sa surgery ng mukha. Okay? Yung surgery ng mukha, siyempre hindi nila tatanggapin kapag kapag inoperahan yung mga mukha ng mga tao, 'di ba? Pag nakita nila 'yon muli after ng surgery, matatanggap lang nila yung bagong itsura nila in 21 days. Okay, hindi habit, kundi yung matatanggap nila yung itsura nila after surgery in 21 days. Merong isang pag-aaral, okay, na tungkol sa habit forming na ginawa noong 2010 ni Pilipa. Ang pangalan niya ay Pilipa Lali. Okay? So, sa pag-aaral at research na to, nag-average na mapalitan yung bagong ugali, mapalitan yung lumang ugali ng bago in 66 days. Yan yung average. Sa pinag-aralan nila ito sa psychology. Okay, may mga simple habits, like for example, habit na yun nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Okay, so mga 18 to 20 days, yung simple habits, mapapalitan siya. Pag araw-araw na ginagawa mo. Diba? Hindi ka marunong mag-gitara. Pag palagi mo ginagawa, in time, makakapag-gitara ka. Mga instruments, di ba, pwedeng gawin yun. Okay, so, pero may mga complex habits. Diba, like prayer, maging makontrol mo yung emotion mo, maging mapagpasensya ka. Sabi nila dito sa pag-aaral na ito, noong 2010, na 90 days. Pero sa pagitan ng 18 to 254 days, lahat ng habits ay pwedeng mapalitan. It varies. Di ba? Nagbabago yan sa bawat individual. Pero the point is, pwedeng magkaroon ng bagong habit, okay? Yung kahit sino sa atin, basta maging continuous lang at seryoso ka na magbago. Di ba? So, sa pag-aaral nila na to, sinasabi nila na may mga iba pang factors na tutulong para mapabilis yung changes. Kung sakali, o kaya naman yung habits na bago. Yung God, yung belief mo, at iba pa. Diba? Yun yung sinasabi nila. Pero yung point is, lahat ng consistently ginagawa mo ngayon, magbibigay sa'yo ng isang bagong kalagayan sa future. Pero, hindi lamang ito sa mga pansamantalang bagay. Kahit sa mga bagay na eternal. Lahat ng ginagawa natin ngayon may kinalaman, maapektuhan niya yung ating walang hanggan. Okay? 2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, kung sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilikha na. Sabi niya, yung mga dati ay nawala na at napalitan na sila ng bago. Paano nangyari yun? Automatic yun? Diba meron na tayo kagad bago? Pero kapag babasahin mo lahat ng mga sinasabi ni Apostle Paul, ito ay pagsunod na dahan-dahan, pagsunod na consistent, pagsunod na kahit dahan-dahan, nagpapatuloy. Okay? At lalabas yung bago sa pagsunod o pamumuhay. Di ba? Kaya nga sinasabi niya sa Galatians chapter 5 verse 16, di ba? Na kapag maglalakad tayo sa Espiritu, mabubuhay tayo sa Espiritu, hindi na natin magagawa yung mga gusto ng laman at mapapalitan yun ng mga bunga ng Espiritu.
Yun yung ganun siya nangyayari. Bibigyan tayo ng buhay na bago, pero kinakailangan mong ipamuhay siya. Bibigyan na tayo ng banal na espiritu, pero kinakailangan mo siyang sundin. Okay? At lalabas yung bago, na katulad ng sinasabi niya dito. Di ba? At babaguhin niya yung ating pag-iisip, yung ating mga paggawa, at yung ating pamumuhay. Habit formation. Ang pag-form ng bagong habit ay dalawa na proseso. Hindi lamang ito matuto ka ng bago, kundi lahat ng mga luma na natutunan mo ay dapat tanggalin mo. You have to unlearn the old, tapos learn the new para magkaroon ng bagong habit. Ma-form yung bagong habit. At yun yung ginagawa natin, di ba? Sino yung may gustong umaten nung unang panahon, pagkatapos nating makatanggap ng Holy Spirit, iniisip na natin, bakit tayo umaatin palagi? Di ba siguro, yung mag-pray, ganun din. Kakarain mo yung sarili mo para lang mag-pray. Eventually, gusto mo nang mag-pray, di ba? Hindi ka na nababaduyan o kaya naman hindi ka na nag-iisip na nagsasayang ka lang ng oras. Bakit? Kasi you unlearn not praying and then you learn praying. You unlearn, 'di ba, coming to the fellowship and you learn, 'di ba, yung consistent na pagpunta sa fellowship. At ganun din sa witnessing, ganun din sa worship, ganun din sa iba pang mga paraan at mga aspeto ng buhay natin. We have to unlearn and learn para magkaroon ng bago at ma-form yung bago sa atin. Hebrews 3 verse 13. So every day, yan yung key. Araw-araw na continuous. Okay? Hindi every week, hindi every month, every day. Lalo na kapag merong hardness na nangyayari, kinakailangan mo maging consistent. Okay? Bakit hindi tayo nababago? Bakit hindi tayo nagbubunga? Bakit ang dami-daming bakit? Kasi hindi natin tinitingnan yung ating ginagawa araw-araw. Lahat ng ito ay nagpa-pile up. Okay? Lahat ng mga bagay na ito ay magsasama-sama sila na bumubuo sila ng bagong habit at bagong tayo kung hindi tayo mag-iingat. We stop sinning, katulad ng sinasabi ko kanina, by discontinuing and replacing old with new habits. Hindi lamang yung magsisi ka. Mauulit mo ulit yun kapag hindi mo babaguhin yung mga pamamaraan mo. Okay? Ng ibang mga pamamaraan. Hebrews 3 verse 4 to 5. We have come to share in Christ if indeed we hold our original confidence firm to the end. So, tayo ay makikibahagi kay Kristo sa buhay niya, sa ugali niya, sa katangian niya, kung tayo magpapatuloy na matatag at matibay hanggat sa dulo. So, hindi lamang sa umpisa, hindi lamang sa gitna, kundi hanggang sa dulo. At ano ang mangyayari? Mababadha si Jesus. Magkakaroon tayo ng character katulad ng character niya, which is Christ-likeness. As it is said, today, if you hear His voice, do not harden, di ba, your hearts, as in the rebellion. Bakit tayo magre-rebelde, di ba? Pero hindi mo mapipigilan na magrebelde o hindi ka susunod, magsusuway ka sa Panginoon kung hindi araw-araw na makikinig ka sa kanyang gabay. Hardening does not happen at once. It's the hundreds of little no's to God's warnings and convictions. Hindi siya nangyayari yung pagtigas ng puso, calcification of the heart. 'Di ba? Katulad ng pagbara ng puso ng tao, 'di ba? Hindi nangyayari yun ng isang linggo lang. Kundi yung consistent in the past na kinakain at lifestyle, at yun, nagkakaroon ng calcification or clogged arteries tayo. Ganon din ang hardening na sinasabi dito, dahan-dahan, pero consistent. Di ba? Na tumatanggi tayo sa Panginoon. Naririnig natin yung salita pero hindi natin sinusunod. Naririnig natin yung mga warning pero parang okay lang sa atin. Di ba? Yung God naman ay mapagbiyaya, yung God naman ay mapagpatawad, etc. Hanggat sa, hindi na natin alam kung tayo ay totoo pa ba o hindi na. Kasi babaguhin tayo ng ating refusal at denial of the truth and refusal of God. Sa Timothy 4 verse 7 to 8, have nothing to do with irreverence, silly myths, sabi niya. Okay? Rather, train yourself for godliness. Godliness happens by training. Sinasanay mo, iniinsayo mo yung sarili mo para maging banal, para maging makadiyos. Hindi yun ibinibigay na lang basta, kundi sinasanay ka. Katulad ng
kapag ang bunga ng Espiritu ay kapayapaan. Hindi niya binibigay sa iyo na nakalagay sa isang container, ayan, isang kapayapaan bibigay ko sa iyo. Hindi. Ilalagay ka niya sa isang kalagayan para mahubog yung kapayapaan sa loob, sa giyera. At kahit nasa giyera ka, mapayapa ka. Diba? Yung love, hindi niya ibibigay lang basta sa iyo, ibubuhos yung love na sa heart ko na. Hindi, dadalhin ka niya sa mga taong kaaway, naiinis ka, pero eventually, matututunan mo silang pakitunguhan ng mabuti. Dati ay gusto mo silang awayin, ngayon gusto mo silang ipagdasal. Kasi bakit? Dadalhin ka ng Panginoon sa hindi labing na kalagayan para mahubog yung love sa loob natin. Godliness is trained. For while bodily training is of some value, sabi niya, godliness is of value in every way. Okay? Yung word na train dito ay dito galing yung word na gymnasium, kung saan yung gym, di ba? Kung saan tayo nagpo-practice, nag-exercise, etc. Di ba? Pagsasanay yung ginagawa sa gym. At yung word ng Greek na train is gymnazo. Galing yan yung gymnasium at gym. Okay? At ang ginagawa doon ng mga athletes ay intentional, effortful, progressive repetition hanggat sa maging perfect sila. 'Di ba? Magiging perfect sila sa pagtumbling, magiging perfect sila sa pagsayaw, magiging perfect sila sa sports. Kasi paulit-ulit, 'di ba? Si Stephen Curry, bakit 3 points siya ng 3-point? Minsan kahit hindi na siya tumitingin. Kasi nag-practice siya ng nag-practice. Training niya yung sarili niya. Godliness is being is a process. Para maging godly tayo, tinitrain natin yung mga sarili natin. Pina-practice natin, ini-ensayo natin ang godliness. Katulad lamang ng yung iba pang training, bodily training ng para magkaroon ng muscle, 'di ba? Hindi nangyayari kaagad 'yan dahil kumain ka, uminom ka. Hindi, kinakailangan mong magbuhat at kinakailangan consistent na gagawin mo 'yan at magbabago yung forma ng katawan. Kasi yung bodily training at saka yung spiritual training ay pareho. Pareho siyang disiplina na continuous at nagbibigay ka ng oras at effort. When you choose peace, love, or self-control, this shape your character until eternity. So, hindi lamang tayo nababago dahil sa kalagayan natin. So, mayroong mga taong hindi mapagmahal, kaya kuhubugin ako ni Lord para maging maibigin ako at mapagmahal ako. Hindi lamang dito sa mga taong ito at para dito sa sanglibutan na pansamantala, inihanda niya tayo sa buhay natin sa walang hanggan. Okay? Kasi isi-shape niya tayo dun sa pupuntahan natin. Katulad ng sinasabi ko. We're being trained hindi lamang sa kalagayan na pansamantala, lalong-lalo na sa kalagayan na eternal. Okay? Kasi it holds promise for the present life and also for the life to come. Ang godly o pagtitrain godly. Reading, listening, and studying the word generates or strengthens faith in God. Okay, so kung gusto mo magkaroon ng faith, makinig ka sa salita. Okay, magbasa ka ng salita, pag-aralan mo yung salita at mapagtitibay o magkakaroon ka ng pananampalataya. Kung gusto mo na magkaroon ng hindi magkaroon ng pananampalataya, huwag mong gawin itong mga bagay na ito. Kasi faith comes by hearing the word of God at listening sa word of God. Di ba? So, kung gusto natin maging epektibo halimbawa sa pangangaral ng salita, mangaral tayo ng salita. Yun yung practice ang gagawin natin upang tayo maging perfect sa anumang larangan. Practice makes perfect. Kung gusto natin maging successful sa evangelism, mag-evangelize. Kung gusto natin maging mabuti yung pag-pray natin, mag-pray ka. Di ba? Yun yung gagawin mo. Pero continuous. Pero consistent. Di ba? Ano man yung mangyari. So, may training at yun yung ibig sabihin nito. Di ba? Continuous. Di ba? So, di lang natin papakinggan, di lang natin pag-aaralan, i-apply natin, susundin natin yung salita. At kapag ginawa natin yun, hindi na lamang tayo na pag nagkakaroon ng pananampalataya, na-strengthen yung faith natin. Napagtitibay yung faith natin. So, yung ginagawa natin ngayon, merong bunga na mabuti in the future. Kasi imbitasyon yung pagsunod sa Diyos sa isang buhay na pinakamaganda sa hinaharap. Hebrews 12 verse 10 to 11. They discipline us for a short time. Yung mga fathers, di ba? Pag nagkamali tayo, pinapagalitan, pinapalo. He disciplined us for our good.
Pero yung God, dinidisiplina tayo para sa kapakanan natin. Upang tayo maging kabahagi ng kanyang kabanalan. Tinitrain niya tayo na maging banal, hindi lamang sa pagtuturo niya sa atin ng kanyang salita, kundi pagtutuwid niya sa atin kapag nagkakamali tayo. So even discipline, di ba, na ginagawa ng Diyos sa atin ay training para tayo maging katulad niya o banal. Halimbawa, may pinupuntahan lahat. 'Di ba? Kahit yung pagtutuwid sa atin. Kaya wag mong ipagwalang bahala yung pagtutuwid, encouragement o pagtuturo. Kasi ito ay hinuhubog ka sa walang hanggan na magiging mabuti. Sa Philippians 2 verses 12 to 13. As you have always obeyed, di ba? Katulad ng inyong pagsunod palagi, sabi niya, ngayon, not only as in my presence, but much more in my absence. Kayo ay palaging sumusunod. Kung ako ay nandyan, o kahit lalong-lalo kapag wala ako. Biruin mo, ganun yung mga Philippians. Ang pagsunod nila ay tiyak. Hindi dahil sa may tumitingin sa kanila, hindi dahil may nagbabantay sa kanila, hindi dahil sa si Pablo ay nandun. Sabi niya, lalong-lalo kapag wala ako, kaya ay sumusunod. At dahil ginagawa nila yon, yung pagsunod, may nakakakita man o wala, nandyan ba si brother, si pastor, si sister o wala, susunod ka pa rin. Lalo kang hindi susunod o lalo kang susunod kapag walang taong nakatingin. Di ba? Kapag ganun yung ugali natin, mayroon parang nangyayari sa atin. Anong nangyayari sa atin? Nawo-work out natin yung kaligtasan natin. Excuse me. Tanging mga tao na mayroong takot at panginginig, okay? Kaya sila sumusunod. Ang pagkakaiba sa mga demonyo ay may takot at nanginginig lang sila pero hindi sila sumusunod. At therefore, hindi sila magbabago, di ba? Pero tayo, magpapatuloy tayo na magbabago kasi huhubugin tayo ng pagsunod natin. Okay? For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. So, yung ginagawa ng Panginoon sa atin, kapag ginagawa natin yung pagsunod, nandyan man yung tao, wala yung tao, ay yung Panginoon yung gumagawa ng malaya sa ganung uri ng tao. Okay? At ang desire ng Panginoon ay nangyayari sa taong yun. Bakit? Kasi takot siya na magkamali. Kasi nanginginig siya sa pagsunod. Okay? Kaya huwag ka lang manalangin, sumunod ka. Huwag ka lang umatin sa fellowship, sumunod ka. Huwag ka lang magbasa ng Bible, mag-memorize ng scriptures, sumunod ka. Kasi yung pagsunod, inaanyayahan mo yung paggawa ng Panginoon sa loob natin, sa buhay natin, at mangyari yung kanyang good pleasure, yung desire niya sa atin. And what is the desire of the Lord? Yung plano niya napakabubuti para sa ating lahat at para sa ating walang hanggan. Why? Kasi hindi lamang tayo nakikinig, sumusunod tayo. Di ba? Obedience is submitting your will under God's will. Pinapakumbaba mo yung kalooban mo sa kalooban ng Diyos. Where does your effort end? God's grace, and where does God's grace begin? Di ba? So, ang effort lang natin ay sumunod tayo willingly. At anong gagawin ng Panginoon? Yung biyaya niya tutulong sa atin upang mangyari yung kalooban ni Lord sa mga buhay natin. At gagawin niya tayong masterpiece. Di ba? Yun yung effort natin. Willing ako, Lord. Here am I, send me. Di ba? At gagawin ko yun. At kapag ginawa mo yun, yung gawa ng Panginoon ay mauumpisa niya at may pagpapatuloy niya. At ikaw ay magiging masterpiece niya. Okay? In the future, lalo na sa eternity. So, nagsimula tayo dito sa verse na to kanina. Di ba? Whatever one sows, that will he also reap. Ano man yung ginagawa mo, tinatanim mo, yun din yung iyong aanihin. Okay, so ibig sabihin, yung ating mga ginagawa ay rehearsal ng kung ano yung ang aanihin kasi natin yung dulo di ba? Yung forever natin. So rehearsal siya, pagsasanay siya yung mga ginagawa nating pagsunod, pagsasanay siya ng kung ano yung magiging buhay natin sa walang hanggan. Kaya sabi sa verse 8, for the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. Kapag sa laman ka nagtatanim, o ibig sabihin sinusunod mo yung laman mo at hindi yung spirito, ikaw ay masisira. Pero kapag yung spirito, di ba, nagtatanim ka sa spirito, yung buhay ng Panginoon yung ginugusto mo at pagsunod, hindi pagsuway. Di ba? Natatakot ka na sumaway. Ikaw ay aani ng walang hanggan. Meron kang
Merong pinupuntahan na mabuti, walang hanggan. Ano man yung ginagawa mo, masama man yan o mabuti. Merong masama o mabuti na walang hanggan na naghihintay sa iyo. So, yung sowing to the flesh ay yun yung paggawa natin sa laman. At yung paggawa sa laman, yung di natin pagsunod sa Diyos ay pag-practice ng walang hanggan na pupuntahan natin. Ibig sabihin, pinapractice na natin yung hell ngayon dahil sa hindi natin pagsunod. Pero kung mapagpatawad tayo, nagsishare tayo, umiibig tayo sa mga kapatid, umiibig tayo even sa mga hindi natin kapatid, pinapractice natin yung langit. Pinapractice natin yung forever na pupuntahan natin. Kasi bakit? Doon, magiging katulad tayo ng Panginoon. Di ba? At ipinauna na niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu na mahubog tayo sa Christ-likeness. Habits are seeds. The harvest is eternal. At yung habits, yung paulit-ulit na ginagawa natin ay rehearsal yan ng eternal na pupuntahan natin at kalagayan natin kung sakali. Huwag mong practicein yung head. Huwag mong practicein yung hindi nananampalataya, yung mapagduda, yung rebuilding uri ng pamumuhay. Kasi yung hell, para sa mga di mananampalataya, para sa mga mapagduda at rebuilding mga kaluluwa yun. Kaya nga you practice hell by doing that. Pero, if you obey, di ba, na mayroong pagpapakumbaba, kung ikaw ay nagsishare, umiibig at nagmamalasakit sa iba, pinapractice mo yung ugaling langit na pupuntahan mo at magiging ikaw sa hinaharap. So yan po yung rehearsing forever, okay? Kung paano ang daily habits natin ay nagki-create for us ng isang eternal na realidad. Okay? So keep at it. Okay, mag-encourage tayo sa isa't isa na magpatuloy tayo na i-practice natin yung kabanalan, i-practice natin yung kaalaman ng Panginoon, i-practice natin yung pananampalataya, i-practice natin yung kahabagan, i-practice natin yung biyaya, etc. Okay? Dahil kapag ginagawa natin yun, nagiging ganun tayo, pero higit sa lahat, pinapractice natin yung buhay natin sa susunod, sa walang hanggan. Okay? Dun sa walang hanggan na ginugusto niyang makasama tayo niyan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Hanggat sa muli. Okay, maraming salamat ulit sa mga dumalo ngayong gabi. Okay, so huwag nating kalilimutan, di ba? Mayroon tayong mga gagawin. Gawin nating habitual na mag-witness. Habitual na mag-share ng salita ng Panginoon. Okay? Kasi yun yung habitual na gagawin natin. Okay? I-share natin yung Panginoon. Kaya hindi makakalimutan, makikita at maririnig si God sa kanyang kaharian isang araw. Kasi bakit? Aalingaw-ngaw siya sa ating mga sasabihin, aalingaw-ngaw siya sa ating mga pamamaraan sa walang hanggan. Kasi bakit? Nakasanayan na natin dito yon habang tayo nabubuhay. So maraming salamat ulit mga pastors at mga brothers, mga sisters at mga visitors. Good evening at God bless. Sabi mo, may meeting yung Ignite Planners. Merong meeting daw yung mga Ignite Planners online. After nitong meeting na to, may online meeting po yung mga planners at organizers ng Ignite for Sunday. So, alas 12 po yun, ang umpisa ng communion meeting sa Quezon City, CLA. At after, magkakaroon tayo ng communion meeting, magkakaroon ng break, potluck, magdala kayo ng inyong kakainin. Ang idea ay magdala kayo ng pagkain ninyo na pwedeng pagsaluhan